Ang katahimikan sa sitio Katagpas. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil matagal ko na rin gustong takasan ng ingay ng Maynila. Pero kung alam ko lang ang mangyayari sa sitio Katagpas, kung alam ko lang kung anong klaseng katahimikan ang naghihintay doon, hindi ko sana iniwan ang syudad. Pagdating sa sitio, nagbakasyon ako sa probinsya nung kasagsagan ng lockdown. Yung lola ko sa father's side, hindi ko pa siya gaanong nakikilala. Matanda na raw at ako lang ang may oras para dalawin siya. Sa Surigao, sa isang liblib na lugar, walang signal, walang kuryente, may solar panel lang, may poso, may lumang radyo. Pero sabi ko nga, gusto kong mapag-isa, makapag-isip, makalayo. Pagdating ko sa sitio Katagpas, tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa inaasahan ko. Walang masyadong tao. Yung mga kapitbahay ni Lola parang ayaw lumabas ng bahay. Si Lola Pilar, mabait, masayahin, pero may kakaiba sa kanya. Sa tuwing sumasapit ang 6:00, nagsasara na siya ng bintana. Sinasabayan ng dasal, rosaryo, kandila. Huwag kang lalabas paggabi, sabi niya. Pag may narinig kang huni ng tuko, kahit ilang beses, huwag mong sundan. Hindi ko masyadong pinansin. Matanda na kasi si Lola at madalas parang wala siya sa sarili. Ang mga kakaibang bagay. Ilang araw pa lang ako ron, may napapansin na ako. Una, tuwing madaling araw, may naaamoy akong kakaiba. Parang sunog na buhok o bulok na karne. Hindi galing sa kusina. Hindi rin galing sa labas. Parang nasa loob ng bahay. Pangalawa, gabi-gabi akong nagigising. Hindi ko alam kung anong oras, pero palagi. May naririnig akong huni ng tuko. 1 beses, 2, 3 beses, tapos biglang titigil. Yung pangatlo, pinakakinilabutan ako. May nakita akong bata sa may bintana. Nakatayo lang siya sa labas, nakaputing damit, walang sapatos. Hindi siya gumagalaw, hindi rin umiiyak, nakatitig lang sa akin. Nung tinuro ko kay Lola, wala na. Sabi niya, "Huwag kang lumapit sa mga mukhang bata, madalas hindi na sila bata." Mga kwento ng mga taga-sitio. Minsan, sinamahan ako ni Lola sa talipapa. Tahimik pa rin ang buong sitio, pero napansin kong pinagtitinginan ako ng ibang matatanda. May tumabi sa amin na lalaki, si Mang Delfin. Payat, maputla. "Ikaw yung apo ni Pilar? Naririnig mo na rin ba sila?" Nagkatinginan kami ni Lola. Hindi siya sumagot. Pero tinuloy ni Mang Delfin ang kwento. Dati, matao ang Katagpas. Pero simula nang may bumagsak na meteorite sa kagubatan, biglang nagiba ang mga hayop. May mga pusang nagkakabaligtad ang mata. May mga baboy na hindi namamatay kahit tusukin. At may mga tao na biglang nawawala. Sabi niya, hindi ito ordinaryong lugar. Minsan, yung nakikita mong tao, hindi na tao yan. Kumakain ng laman, nakikita lang sila ng mga hindi taga rito. Tumawa lang ako. Hindi ako naniniwala, pero si Lola, seryoso, tahimik, at kinabukasan, pinagbawalan na niya akong makipag-usap sa kahit sino sa labas. Ang pagkawala. Sa 7th araw ko ron, nawala si Lola. Pagmulat ko ng umaga, wala siya sa kama, wala rin sa kusina, wala sa paligid ng bahay. Hindi ako kinabahan agad, akala ko nasa bukid lang siya. Pero kinahapunan, may dumating na matandang babae. Wala siyang mata, as in, walang mata, pero nakangiti siya. "Gusto mo bang hanapin si Pilar?" Napaatras ako. Hindi ako makapagsalita, pero tumalikod siya bigla, sabay turo sa kakahuyan sa likod ng bahay. Doon ko siya sinundan, doon ko nakita ang isang daan na parang hindi ko pa nakita sa buong linggong paglagi ko roon. Parang biglang nagbukas. Ang kagubatan, hindi ko alam kung anong oras na. Madilim, mabigat ang hangin, amoy dugo, amoy usok. May naririnig akong kaluskos. Yung mga tuyong dahon, parang may humahakbang. Minsan kaliwa, minsan kanan, pero walang tao. May lumapit na baboy damo. Pero sobrang laki at sobrang tahimik. Hindi siya naglalakad, parang dumudulas sa lupa. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Mga mata niya, pula. Tao. Doon ako tumakbo.
Pero sa likod ko, may naririnig na akong ibang boses. "Huwag kang aalis!" "Isa ka sa amin. Piliin mo ang katahimikan." Liwanag sa ilalim ng lupa. Nahulog ako sa hukay. Hindi ko na alam kung paano. Pero pagdilat ko may ilaw sa ilalim. Parang kuweba. May apoy. At may mga taong nakapaikot. Ang nakahubad sila. Yung balat nila, madilim. Parang nasunog. Yung mga mata nila, parang walang kaluluwa. At nasa gitna nila si Lola. Nakaupo siya. Nakangiti. Pero hindi siya si Lola. Yung mukha niya, mahaba na. Parang sinadyang pinahaba. Yung mga kuko niya, mahahaba na parang sundang. Yung dila niya, humahaba habang tumatawa. Kanina ka pa naming hinihintay. Pagtakas. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatakas. Nagising na lang ako sa may daan, putikan, may sugat sa binti. Dinala ako ng isang lalaki sa health center sa kabilang bayan. Sabi ng doktor, wala na raw ang sityo Katagpas. Matagal na raw nilayasan ng tao. Sinunog daw dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagpatay at pagkawala. Pero ang hindi nila maipaliwanag, paano ko raw nahanap yung lugar kung wala na yon at paano raw ako nakalabas kung sarado na ang daan papunta roon. Simula noon, hindi na ako bumalik sa probinsya. Pero gabi-gabi, may naaamoy pa rin akong kakaiba. Parang sunog na buhok, parang bulok na karne. At tuwing 3:00 ng madaling araw, naririnig ko ang huni ng tuko 3 beses, tapos titigil. At minsan, pag tumitingin ako sa salamin, may aninong nakangiti sa likod ko. Mahaba ang mukha, mata ng hayop, at dila na parang gusto akong dilaan mula batok hanggang batok. Ang "Would you like me